الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا لا هلا وهارون juga. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا بذلك. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, al-iman wal-mahabba aw al-ukhuwa
ang pananampalataya at ang pagmamahalan o kapatiran. Hindi po ito naghihiwalay. Sa halip, ang kapatiran o pagmamahalan sa pagitan nating mga mananampalataya o sa pagitan nating mga kamusliman, yung kapatiran na yan, yung pagkakaisa na yan, yung pagmamahalan na yan, ang naglalarawan o tunay na larawan ng ating pananampalataya. Isa lang ang mawala sa dalawang yan ay wala yung isa. Sapagkat yan ay cause and effect. Ibig sabihin, walang effect kung walang cause. Ang nag-cause ng ating kapatiran o ng ating pagmamahalan sa pagitan natin, pagmamahalan sa pagitan natin, ay walang iba kundi ang ating pananampalataya. Walang iba kundi ang ating iman sa dakilang tagapaglikha, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Sa isang hadith, winika ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Hindi magiging totoo at tunay na mananampalataya ang sino man sa inyo hanggat hindi niya gustuhin para sa kanyang kapwa mananampalataya ang anumang kabutihang ginugusto niya, ninanais niya para sa kanyang sarili. Hindi po ang ibig sabihin noon ay ibigay mo kung ano ang mayroon ka. Ibigay mo ang mga bagay na gusto mo para sa sarili mo, sa ibang tao o sa kapwa mo mananampalataya. Ibigay mo ang anumang mayroon kayo na pamilya sa ibang pamilya na kapwa nyo mananampalataya. Hindi po ganon. Kundi ang ibig sabihin noon ay patnubayan mo siya doon sa kabutihang nakamit mo. Ibig sabihin, katulad kung paano mo nakamit ang anumang kabutihan sa anumang larangan at alam mong gusto ring maabot yon ng kapwa mo mananampalataya, hindi mo ito ipagkakait sa kanya. Hindi mo ipagkakait sa kanya na gabayan, patnubayan, turuan siya kung paano niya rin makakamit yon. Turuan mo siya kung paano niya makamit ang mabuting nakamit mo para sa sarili mo. At kapag ipinagkait mo sa kanya, hindi mo siya ginabayan, hindi mo siya tinuruan, hindi mo siya pinatnubayan tungo doon sa pagkamit sa anumang kabutihang mayroon ka, kundi pinabayaan mo siya, so ito po ay larawan ng kawalan ng pananampalataya. Kahit pa inaangkin mo ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mafhumul mukhalafa, ang kabaligtaran nun, o di kaya, ay ang kaparihan nun, sa halip ay sa ibang riwaya, winika ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kamuhian din niya para sa kanyang kapatid ang anumang kinamumuhian niya para sa kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi makasarili ang isang mananampalataya sa anumang mabuting ninanais niya para sa kanyang sarili, sa anumang masama na kung saan nililigtas niya, iniiwasan niya ng ganap na pag-iwas, pinoprotektahan niya ang kanyang sarili mula doon. Kundi, katulad kung paano niya ito
ginagawa para sa kanyang sarili, gayon din na ginagawa niya para sa kanyang kapwa mananampalataya. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Ang halimbawa ng mga mananampalataya sa kanilang pagmamahalan, sa kanilang pagdadamayan, sa kanilang paghahabagan, ay katulad ng isang katawan. Idha ishtaka minhu 'udhu, tada'a lahu sa'irul jasadu bis-sahri wal humma. Lalaganap ito sa buong katawan niya. Kapag ang isang katawan ay nakaramdam, nakadama ng anumang sakit, halimbawa, ang mata mo ay nakadama ng anumang sakit, o kaya ang ulo mo, tulad halimbawa ng sakit ng ulo, hindi lang po yung ulo ang namong problema nito, kundi ang buong katawan, gagawin ng kamay kung anong magagawa niya para tulungan ang ulo. Ganon din ang paa. Lahat ng bahagi ng ating katawan ay magdadamayan para tulungan o di kaya ay gawin ang kanilang magagawa na matulungan, magamot ang sakit ng ulo, halimbawa. Gayon din ang sakit ng ngipin, halimbawa, o anumang sakit na maaari nating maramdaman. Ganon po ang nangyayari sa iba't ibang bahagi ng ating katawan sa kanilang pagdadamayan, pagtutulungan, paghahabagan. Hindi hinahayaan ng kamay, hindi hinahayaan ng paa, hindi hinahayaan ng utak, kundi apektado silang lahat. Ganyan kung paano ang kalagayan ng mga mananampalataya. So diyan natin dapat na i-evaluate ang ating mga sarili. Suriin natin ang ating mga sarili sa hadith na yan. Nasaan tayo sa hadith na yan? Sapagkat ang sinabi doon kanina, hindi magiging mananampalataya o tunay o totoong mananampalataya ang sino man sa inyo. Ngayon naman, ang halimbawa ng mga mananampalataya, ibig sabihin, nilalarawan sa atin ang kalagayan ng silang mga mananampalataya. Mayroon ba tayo niyan? So kung wala tayo niyan at hindi ganyan ang ating pakiramdam sa isa't isa, so ibig sabihin, claim. We just claim that we are believers or believe that we believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Paghaangkin lamang yon, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Huwag ka nang lilingon sa kaliwa, huwag ka nang lilingon sa kanan, o tumingin sa harapan, o sa taas, o sa baba, o sa likod, sarili mo. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ika nga ni Umar ibn al-Khattab, kwentahin ninyo ang inyong mga sarili bago pa kayo kwentahin. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, at timbangin ninyo na ang inyong mga sarili bago pa kayo timbangin. Ibig sabihin dito pa lang sa mundo, bago ka pa malagutan ng hininga, ay kailangan gawin mo na yon. Dahil magiging magaan ang pagkukwenta, pagtitimbang sa mabubuting gawa mo sa kabilang buhay kapag ginawa mo na yon dito pa lang sa daigdig. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ang ating ahid, ibig sabihin, ang agreement, kasunduan na ipinagkaloob sa atin ng dakilang tagapaglikha hanggat hindi tayo nalalagutan ng hininga. Pero kapag once na nalagutan tayo ng hininga, wala nang pagkakataon. Tapos na ang ibinigay sa atin na pagkakataon. Kaya nga po, nilihim ng dakilang tagapaglikha kung kailan dadating sa atin ang ating kamatayan. Bakit? Nang sa gayon ay maging handa ang bawat isa sa atin sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar siya naruroon. Hindi lang yung naghahanda siya sa partikular na lugar, naghahanda siya sa partikular na panahon o sa partikular na oras, kundi sa lahat
ng oras, lugar o panahon, kailangan niyang maging handa sapagkat maaring dumating sa atin ang kamatayan sa anumang oras, sa anumang araw, sa anumang lugar. Tayo man ay sa parihong kalagayan ng kahandaan o kawalan nito. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkaraan ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, doon pa lang sa Makkah, lalo na't noong siya'y mangibang bayan sa Madina, pagkaraan ng pananampalataya, pagtanggap ng mga tao, ng mga sahaba, ng mga muhajirun, ng mga ansar, sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkaraan, itayo ang kanyang moski o masjid sa Madina, ang kanyang unang pinagtuunan ng pansin ay ang kapatiran. Kung paano paigtingin ang kapatiran ng mga mananampalataya na siyang naglalarawan sa kanilang pananampalataya. Ang tribo ng Aus at ng Khazraj, na kung saan nangyari ang labanan sa pagitan nila, digmaan sa pagitan nila, sila'y sa loob ng mahigit isang century, 140 years, magkaaway. At natapos lang ang kanilang pag-aaway, alitan, ang kanilang digmaan, pagkaraan ng hijrah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Ibig sabihin, ay nangyari ang kapatiran sa pagitan ng matinding magkaaway na tribo sa matagal na panahon. Aming mga minamahal na kapatid at maulan sa pananampalatayang Islam. Kaya naman sa isang hadith, na kung saan ang hadith na ito, ang kabuuan, kung papaano nga ba natin pangangalagaan ng kapatiran natin sa pagitan natin. Ano nga ba ang makakasira nito at ano nga ba ang magpapatibay nito? Katulad ng sinabi natin kanina, positive, negative yan. Mayroong tinatawag na mafhumul mukhalafa, kabaliktaran. Sa lahat ng pag-uutos, kailangan natin ito maintindihan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Sa lahat ng pag-uutos ay mayroong pagbabawal. Sa lahat ng pagbabawal ay mayroong pag-uutos. Ibig sabihin, nag-utos ang dakilang tagapaglikha ng may kasamang kondisyon at alalahanin kapag hindi natin na-provide ang kondisyon, ang kautusan na yun ay pagbabawal. For example, inutos sa atin ng sala. So, ang pagkakautos sa atin ng sala with condition, isa sa kanyang condition ay tahara. Kailangan natin ng ablusyon. Kabilang sa kanyang condition, dapat tayo ay nakaharap sa qibla. At yung iba pa, not necessarily isa-isahin natin dito. Isa lang ang mawala, halimbawa, wala kang ablusyon, hindi na inutos sa iyo ang pagsasala, kundi pinagbabawal sa iyo. Haram na magsala na walang ablusyon. So may condition. Sa lahat ng pag-utos may pagbabawal, sa lahat ng pagbabawal ay mayroon ding pag-utos. Kailangan natin maintindihan yung concept na yon. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sapagkat ang mindset ng karamihan sa mga kamusliman, pag utos lang. Kapag bawal, bawal lang. No. Kapag utos, naroon ang pagbabawal. Kapag pagbabawal, naroon ang pag-utos. Kapag hindi na-meet ang condition, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, na sinet ng dakilang tagapaglikha. Alalahanin natin yon, parati aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kanina binasa natin bago yung hadith na yon. Binasa natin yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. O kayong mga mananampalataya. Tinawag tayong mga nag-aangkin ng pananampalataya. Bakit tayo tinawag ni Allah? Hindi ba niya alam tayo'y mananampalataya? Batid yun ni Allah. Batid ni Allah
anumang ating ipinapakita at anumang ating nililihim. Wala tayong maitatago kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero bakit tayo tinawag ni Allah? Para bigyan tayo ng pagkakataon na patunayan mismo sa ating sarili. Patunayan natin mismo kay Allah, batid niya yun, siyang higit na nakakaalam nun o nakakabatid nun. Pero gusto niyang ikaw mismo, patunayan mo sa Kanya, mapatunayan mo sa sarili mo, mapatunayan mo sa ibang tao na totoo ka o tunay ka sa anumang pananampalataya na inaangkin mo. Sapagkat dalawa yan, mayroong nag-aangkin lamang ng pananampalataya, mayroon namang totoong mananampalataya. So ano po ang challenge? Tumugon ka. Doon mo maipapakita ang pananampalataya. Ittaqullah. Ano ang panawagan ng dakilang tagapaglikha? Matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Haqqa tuqati, ng tunay na pagkatakot. Ibig sabihin, naroon yung ikhlas. Para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsunod sa utos, para lamang sa kaluguran ni Allah. Pag-iwas mula sa mga pinagbabawal, para lamang sa kaluguran ni Allah. Hindi sa pagpapakitang tao, hindi lang sa pagpaparinig aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Haqqa tuqati. Mayroong gumagawa, mayroong sumusunod, pakitang tao lang. Mayroong umiiwas, pakitang tao lang din. Riya o sum'a. Pagpaparinig lang din. So, ito ay makamundong bagay kahit pa yan pagsunod sa utos o pag-iwas mula sa mga pinagbabawal. Kaya sinabi ni Allah, haqqa. Ibig sabihin, tunay at totoong pagkatakot sa Kanya para lamang sa Kanyang kaluguran at hindi sa kaluguran ng ninuman. Para lamang sa Kanyang paningin, hindi sa paningin ng ninuman. Para lamang sa Kanyang pandinig, hindi sa pandinig ng ninuman. Para lamang sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sa kaluguran o kagustuhan ng kahit na sino sa mga tao, kahit pa ng iyong sarili. Aming mga minamahal na kapatid at maulo sa pananampalatayang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, at sikapin ninyo na hindi datnan ng kamatayan maliban kayo ay mga Muslim. Ano ho ang ibig sabihin nun? Maliban na isina sa katuparan ninyo sa anumang kalagayan nyo ang pagsunod sa utos ni Allah at pag-iwas mula sa Kanyang mga pinagbabawal doon sa anumang partikular na kalagayan na mayroon kayo. Halimbawa, isa kang negosyante. May pamamaraan yung Islam sa pagninegosyo. Ingatan mong datnan ng kamatayan sa pagninegosyo maliban na nandun ka sa kaparaanan na susunod mo ang pag-uutos doon ng Islam at naiiwasan mo ang pagbabawal doon ng Islam. Yung do's and don'ts na susunod mo at naiiwasan mo, doon ka datnan ng kamatayan. Ingatan mong datnan ng kamatayan na nawawala ka doon. Dahil kahit pa sinasambit mo ang la ilaha illallah. Pag dinatnang ka ng kamatayan at taliwas sa kaparaanan ng Islam, ikaw ay namatay na hindi Muslim. Dahil gumagawa ka ng labag sa Islam. Ganun lang yun. Sa pag-aasawa, may kaparaanan. Kaya nga po, complete way of life. Yun na po yung mismong relihiyon, pagsamba kay Allah, pagsunod sa Kanyang mga pinag-uutos. Sa lahat ng gawain natin, may pag-uutos doon ng Islam, may pagbabawal doon ng Islam. Huwag mong hahayaan na mamatay sa anumang pinagkakaabalahan mo sa buhay maliban na sumusunod ka sa anumang ipinag-utos doon ni Allah at umiiwas ka mula sa anumang ipinagbawal doon ni Allah. Ipinag-uutos mo at ipinagbabawal mo din. Hindi lang yung sinusunod, kundi ipag-uutos mo din sa abot ng makakaya mo. Hindi lang yung umiiwas, kundi ipagbabawal mo din sa abot ng makakaya mo, sikapin mo itong kadatnan ng kamatayan. Hindi po yung pangalan mo lang si Muhammad. Binabasa mo lang yung Quran. Nagsasala ka lang. Pero labas naman sa katuruan ng Islam, yung lahat ng pamamaraan mo, pamamalakad mo. Yun ang iingatan mong datnan ng kamatayan. Dahil maraming nagsala na sa halip mapunta sa paraiso, imperno. Maraming nagsadaka sa halip mapunta sa paraiso, imperno. Maraming nag-ayuno, ganun din. Maraming nag-hajj, ganun din. Maraming nakipagdigmaan sa daan ni Allah, ganun din ang mangyayari. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sana walang makakapasok sa imperno na nagsasala, nagsaum, naghajj, nagzazakat at iba pa. Kung yun ay mga Muslim, dinatnan sila ng kamatayan na sila mga Muslim sa kalagayan. So bakit sila sinunog, pinarusahan sa naglalagablab na apoy sa imperno sa kabila ng kanilang gawaing mga pagsamba?
Dahil hindi Islamic. Yung kanilang pagsasala, hindi Islamic. Hindi yun yung pagsunod sa utos ni Allah. Hindi yun yung pag-iwas mula sa mga pinagbabawal ni Allah. Pakitang tao, pagpaparinig, makamuntong bagay ang kanilang ninanais doon. Hindi ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag na huwag kang dadatnan ng kamatayan, maliban sinisikap mo ang kaluguran ni Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Panghawakan nyo ang tali ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat kayo. At ang tali ni Allah ay ang Quran. Ang nilalaman ng Quran, ang pamumuhay nito, ang pagsunod sa utos nito at pag-utos nito, ang pag-iwas mula sa mga pinagbabawal nito at ang pagbabawal din nito. Panghawakan, ibig sabihin tayo magkaisa sa pagsulong nun, sa pagsunod sa utos at pag-iwas mula sa mga pinagbabawal, pag-utos nito, pagbabawal nun, magkakaisa tayo doon, hindi sa kung ano paman. Doon tayo magkaisa. Wala tafarraqu. At huwag kayong magkawatak-watak, ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, at alalahanin nyo ang biyaya sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nung panahon, id kuntum a'da, kayo ay magkakaaway. Ito ay, ang tinutukoy nito ay ang Aus at ng Khazraj, at yung mga nagkaroon ng alitan bago pa sila pumasok sa Islam. Dapat yung alitan bago yung Islam eh. Kaya lang, nandito na yung Islam, Muslim ka na, pero nakikipag-alitan pa rin sa kapwa Muslim. Dapat nung wala pa yung Islam. Katulad ng Aus at ng Khazraj, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, na kung saan nandun sila sa pinggit ng apoy ng imperno. Niligtas sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagbuklod sila ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pananampalatayang ito, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ipinapaliwanag sa atin, nililinaw sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga tanda, la'allakum tahtadun, upang sa gayon tayo ay mapatnubayan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ano ho ang winika ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pagdating sa pagpapaigting, yung dapat nating gawin at yung dapat nating iwasan. Bawat salita nito, bawat salita na binitiwan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito ay naglalaman ng dalawa. Iwasan, tapos gawin. Yung positive gawin, yung negative iwasan. Ano ho ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para paigtingin ang panatilihin ng ating kapatiran, pagmamahalan sa isa't isa? La tahasadu. Huwag kayong mag-inggitan. Huwag kayong mag-iinggitan. Bawal. May katangian kang mainggit. Pero pagsubok yan. Na huwag mong gagamitin. Ibig sabihin, pipigilan mo yan. Nariyan ang pagbabawal para dahil sa pagsubok, may iiwasan ka. Nariyan ang pagutos para may susundin ka. Ito ay isa sa maling pananaw ng iba na porke nariyan ay dapat gawin. No. Nariyan ang masama para may iiwasan ka. Nariyan ang mabuti para may susundin ka. At yun na yung pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga umiikot sa pagsunod at pag-iwas dahil yun yung pagsubok sa atin ng dakilang tagapaglikha. Huwag kayong mag-inggitan. Huwag kang mainggit sa kapatid mo o kapwa mo, mananampalataya kung anumang mayroon siya, anong dapat mong gawin. Ihingi mo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng baraka ang anumang mayroon siya. Matuwa ka, ikatuwa mo kung anumang mayroon siya. At sisikapin niya na magkaroon ka din nun o papatnubayan ka para magkamit ng katulad nun. Adamut tahasud. Ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, wa iyyakum wal bughda fa innaha haliqa. Iwasan ninyo ang inggit. Dahil ito ay pagkakagalit na sanhi ng inggit. Dahil ito ay kumakalbo. Hindi ko sasabihin na kinakalbo niya ang buhok, kundi kakalbuhin nito ang relihiyon. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam.
wala tanajashu, at huwag kayong mag-unahan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, huwag kayong magpayabangan, huwag kayong magsiraan, wala tabagabu, huwag kayong magkaputan, huwag niyong kaputan ng isa't isa. Wala tadabaru, huwag niyong tatalikuran ng isa't isa. Bakit nga ba nagtatalikuran ng mga kamusliman? Dahil galit sila sa isa't isa. Bakit nga ba nabuo ang galit, pagkakagalit sa isa't isa? Dahil nagunahan sila, nagsiraan sila. Bakit nagkaroon ng pagsisiraan sa pagitan nila? Dahil naiinggit sila sa isa't isa. So iwasan ng inggit, may iwasan ng pag-uunahan, may iwasan ng pagkakaroon ng pagkakaputan, pagkakagalitan sa pagitan natin. Maiiwasan, pag naiwasan yun, ang pagtatalikuran sa pagitan natin. Wala yabi' at huwag titindahan ba'dukum ala bay'i ba'din. Huwag titindahan, bibintahan ng iba sa inyo ang binibintahan ng iba. Huwag mong aagawin ang customer. Nang alam mong ito ay customer ng kapwa mo, huwag mong aagawin. Hindi yung ibabagsak mo yung presyo para maagaw mo siya. Pagsasamantalahan mo yung pagkakataon. Sasamantalahin mo yung pagkakataon. Huwag niyong gagawin yan. Iwasan yon. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Muslim, wa kunu ibadallahi ikhwana, at maging kayo ay mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na magkakapatid. Lahat tayo alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sumusunod, naglalayon ng kalukuran ni Allah subhanahu wa ta'ala at wala nang iba. Magkakapatid kayo. Al-Muslimu akhul Muslim, ang Muslim ay kapatid niya, ang kanyang kapwa Muslim. La yadlimuhu, hindi niya ito lulukuhin, iisahan. Wala yabdhuluhu, wala yakhdhuluhu, hindi niya ito lulukuhin, hindi niya iiwan sa binggit ng kapahamakan. Hindi niya hahayaan, pababayaan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, wala yahqiruhu, at hindi niya ito maliliitin. Hindi niya mamaliitin ang kanyang kapwa mananampalataya. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, at taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marat. Itinuturo ni Propeta Muhammad ang kanyang dibdib, ibig sabihin ang kanyang puso, ang pagkatakot kay Allah ay nandito. Nandito sa ating puso. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, din sinabi niya, bihasbi mri'in min ash-sharri an yahqira akahu al-muslim. Sapat na nakasamaan ng isang tao na minamaliit niya ang kanyang kapwa mananampalataya. Yung pagmamaliit ng kapwa mananampalataya, sapat na yun nakasamaan ng isang tao. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, al-muslimu ala al-muslim haramun dammuhu wa maluhu wa irduhu. Ang Muslim sa kanyang kapwa Muslim, haram na padanakin mo ang kanyang dugo o patayin mo siya. Haram na angkinin mo ang kanyang kayamanan. Haram na anumang kanyang kapintasan ay isinisiwalat mo. Isinisiwalat mo ang anumang kanyang kapintasan. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ang pagkakaisa, ang pamantayan ng ating pagkakaisa, kapatiran, pagkakaisa, pagmamahalan ay batay sa Quran at sa Hadith at sa pag-unawa ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba at ng mga tabi'un at ng mga tabi'ut tabi'in. Diyan tayo pinagkakasundo ng ating relihiyon. Sa pag-unawa o sa pagsangguni sa Quran at sa Hadith, sa pag-unawa ng as-salaf as-salih, walang iba kundi ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba
at ng mga tabi'un at yung sumunod sa kanila na mga tabi'ut tabi'in. Sa kanilang pag-unawa, nandun ang ating tagumpay dito pa lang sa mundo, higit sa lahat ay sa kabilang buhay. Dahil sila ang pinuri ng dakilang tagapaglikha, sila ang pinuri ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamahusay na huwaran sa umma ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ayon sa isang hadith, sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang bahagi ng pagpapaigting sa ating kapatiran. Ano ho ang sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ala ukhbirukum bi afdala min darajati as-siyami was-salati was-sadaqah. Gusto nyo bang ibalita ko sa inyo? Gusto nyo bang sabihin ko sa inyo ang gawaing pagsamba na mas mainam, mas higit kaysa antas ng pag-aayuno, pagdarasal at pagkakaloob ng sadaka? Sabi ng mga sahaba, bala ya Rasulullah. Sabi niya, islahu dhatil bayn o salahu dhatil bayn, ang pag-ayos sa alitan. Aayusin natin yung alitan sa pagitan ng magkapatid na nagkaroon ng alitan. Yung pagsasaayos nito, alitan sa pagitan ng ating kapwa mananampalataya, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, mas mainam yun kaysa mag-ayuno ka. Mas mainam yun kaysa magsala ka. Mas mainam yun kaysa magsadaka ka. Bakit? Walang kwenta ang pagsasala. Walang kwenta ang pag-aayuno. Walang kwenta ang pagsasadaka. Kung ang bawat isa sa atin, ang bawat puso ng isa sa atin ay umaapoy ng galit, pagkapuot, kumukulo ng pagkapuot sa kanyang kapwa mananampalataya. Paano tayo magkakaisa? Sa pagsunod at pag-uutos ng utos ni Allah, sa pag-iwas mula sa mga pinagbabawal ni Allah at ang pagbabawal nito. Paano tayo magkakaisa doon? Inutusan tayo kung nagkakaroon tayo ng alitan. Kaya sabi ni Propeta Muhammad, mas mainam kaysa pagdarasal, pagsasadaka, pag-aayuno, ang pagsasaayos o pag-ayos sa alitan sa pagitan ng mga kamusliman, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Pero ito ay ang sala na tatawu, ito ay ang pag-ayuno na sunnah, ito ay ang sadaka, hindi ang zakat. Bagaman ang ilan sa mga pantas ay may mga pagkakataon na mas mainam na ayusin ang alitan ng dalawa kaysa magsala ka. Hindi ibig sabihin hindi ka magsasala. Halimbawa, nandun na yung sala, nagkamat na, may dinaanan ka, nag-ikama na, habang papunta ka sa masjid, so nagmamadali ka, supposed to be, dahil sa gusto mong maabutan ng unang raka, kaya lang nadaanan mo yung nag-aalitan, nag-aaway. Ang ayusin mo sila mas mainam kaysa magmadali ka sa masjid. Kasi pwede na maayos mo sila, pwede ka pang magsala after nun. Pero pag hindi mo sila inimik, nagkaaway sila, nagkasakitan sila, pwede mo bang ibalik yun? Hindi mo maibabalik yun. Pero pwede ka pang magsala kung inuna mo sila. Kaya mas mainam yun. Mas mainam sa sadaka, mas mainam sa sala, mas mainam sa pag-ayuno. Kung kailangan mong i-break yung fast mo para lang maayos yung dalawa, mas mainam ayusin mo sila. Ganyang katindi aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ganyan katindi ang pag-uutos sa pagpapaigting sa pagitan natin, sa kapatiran natin at pagmamahalan natin, dahil ito ang naglalarawan sa ating pananampalataya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة وها نحن ندعوك برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين، ولفرائضك مؤدين، وللزكاة فاعلين، وعلى الصلوات حافظين، وفي الجنة داخلين، ومن النار ناجين، ومن حور العين متزوجين، ومن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شاربين شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله